Iminungkahi ng isang mambabatas na pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at Senado sa war on drugs ng Duterte administration. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman hindi haharap sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Nagsabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kamara, hindi makakarating ang dating Pangulo sa pagdinig. Gusto raw sana ni Duterte pumunta, pero short notice anya ang imbitasyon ng Quadcom at kababalik lang ng dating Pangulo sa Davao mula Maynila noong Huwebes. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Pero payag ang dating Pangulo na pumunta sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom pagkatapos ng November 1. We will afford him the courtesy due to a former president. Rekomendasyon ng lead chair ng Quadcom. Bakit hindi na lang pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at ng ikakasang investigasyon ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings? For the House and the Senate conducting a session jointly, that's not new. Pero conducting an investigation, palagay ko bago ito. So kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, to me, dapat we all agree. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Senate Blue Ribbon Committee ang hahawak ng pagdinig sa Senado ukol sa EJK. Naka-break ang Kongreso, kaya sa ilalim ng rules ng Senado, Blue Ribbon lang ang pwede magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. At dahil nasa isang Energy Summit, si Blue Ribbon Chair Senator Pia Cayetano, napagkasundoan si Senate Minority Leader at Justice Committee Chair Coco Pimentel ang mamumuno sa hearing. We can hold the hearing in this coming 2 weeks. Uumpisahan ang pagdinig sa simula ng panunungkulan ni Duterte mula 2016 hanggang sa pagtatapos nito noong 2022. Kasama sa unang isasalang, sina dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Pwede rin daw imbitahan sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo. Tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas ang investigasyon. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na gusto niya na ang kanyang pinamumunuang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magkasanang investigasyon. Pero payag naman siya na Blue Ribbon ang magsagawa ng investigasyon. Si de la Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni Duterte noong kasagsagan ng drug war. The public deserves to know the truth. That's why I am happy that this investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kuha ng CCTV, bumibiyahe ang multicab na yan sa kalsadang sakop ng Talisay, Cebu. Sa halip na huminto, dumiretso ang multicab at biglang lumiko. Bumangga ito sa sidewalk at tumagilid. Ayon sa investigasyon, sakay ng multicab ang mag-asawa at anak na dadalhin sana nila sa ospital para ipa-check up. Lumalabas na depektibo na ang makina ng multicab. Ligtas ang 3 sakay ng multicab. Walang ibang nadamay sa aksidente. Pinag-aaralan ng Department of Justice kung may naging paglabag sa batas si Vice President Sara Duterte sa sinabi niya noong Biyernes na ipahuhukay niya si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Ian Cruz. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang pahayag na yan, isa raw sa nakababahalang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng media noong Biyernes. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, it desecrates the memory of a person and there are many other moral principles that are being violated, and we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study.
Dagdag ni Remulla, It's a moral hazard to all of us to be listening to such remarks coming from a very high person in government. si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc, ikinagulat ang mga pahayag ng bise na kaibigan ng kanyang inang si Senator Amy Marcos. Nakalulungkot daw na pinepersonal ng bise ang mga bagay, gaya ng sinasabi ng marami, politika lang ito. Partikular naman sa banta ni VP Sara na ukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Umani rin ang iba't ibang reaksyon ng pahayag na ito ni VP Sara noong Biyernes patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Imagine myself cutting his head. Sabi ng bise noong Biyernes, naisip niya ito noong dumalo siya sa isang graduation ceremony kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng presidente. Tumanggi raw riyan si Pangulong Marcos, bagay na ikinainis ni VP Sara. Hindi sinabi ng bise kung anong graduation rights ang tinutukoy niya. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation ng Philippine Military Academy noong Mayo, may kadeteng nanghingi ng relong suot ng Pangulo. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. Ito, ang ano dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, hindi naman na-dismiss ang kadete pero pinatawa na siya ng kaukulang parusa. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka dapat nang sumailalim sa psychological evaluation ng bise. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family. Yung nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap ano yun eh. Mahirap anong tawag mo dun? O hindi mo i-share. It would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview. So parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Si House Assistant Majority Leader Jay Conghon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang beses sinabihan. Nagsalita ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanilang pamilya noong Biyernes. Ayon sa nakababatang Marcos, hindi niya kayang manahimik sa bantang paghukay sa dating presidente at pagpugot sa kasalukuyang Pangulo. Pinayuhan pa raw siya ng ama na huwag nang magbigay ng pahayag pero sumobra na raw ang bise. Tinawag ni Congressman Marcos na temper tantrum sa mga pahayag ni Vice President Duterte na anyay pagiging insensitive sa mga yumao at kalupitan sa nabubuhay. Ang pagiging ballistic anya marahil ang ginawang self-therapy ng bise. Paalala raw ito na dapat alagaan ng bawat isa ang sariling mental health. Sa kabila nito, maasa pa rin daw siyang mahanap ng bise ang anyay peace of mind at mental clarity. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! 2 bata ang ginawang hostage ng 3 person deprived of liberty o preso sa Digo City District Jail sa Davao del Sur. Batay sa pahayag ng BJMP Regional Office 11,
Bibisita sa kanilang kaanak ang 2 bata nang kunin silang hostage ng 3 PDL at isinakay sa van ng BJMP. Nagdemand umano sila na palayain sa bayan ng Kiblawan. Doon na rin daw nila pakakawalan ang 2 bata. Habang papalabas ng gate, sinalakay ng mga pulis ang sasakyan hanggang sa masagip ang 2 hostage. Nahirapan pa raw ang pulisya dahil may dalang kutsilyo ang mga PDL. 9 ang sugatan, kabilang ang 3 ng hostage, 2 batang hostage at 4 na rumespondeng tauhan ng BJMP. Dinala sila sa ospital. Inaalam pa ng pamunuan ng BJMP kung nagkaroon ng pagkukulang ang mga otoridad sa insidente. Mga mare, biyaheng Japan ulit si Sparkle star Bianca Umali. Wala pa yang isang araw mula nang makauwi siya galing sa Sparkle World Tour sa Tokyo nitong weekend. Nakasama niya roon ang boyfriend na si Ruru Madrid, pati ang iba pang Sparkle artists na sina Julian San Jose, Raver Cruz, Jillian Ward, Betong Sumaya at Yasser Marta. Earlier today naman, biyaheng Japan ulit si Bianca para sa taping ng action film na Dango. Kwento ni Bianca, challenging ang paggawa ng pelikula dahil sa 3 bansa ang taping nila. Kinailangan daw nilang maghanda physically para sa action-packed film. Ni-reveal na ang mga dapat abangan sa 2024 edition ng The Manila Bang Show. Sa media launch sa Makati City, ibinahagi na ang listahan ng mga itatampok na artist, curator at exhibitor. Tampok sa art fair ang promising na mga obra at collection nila. Suwak din daw sa uso ang ilan sa mga artwork kaya makaka-relate daw ang marami. Mula November 15 hanggang 17 ang The Manila Bang Show. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.